That's how siguro yung kanilang pagmamahal sa inyong dalawa. Now, our message is not only for you, but also for all the guests here. Yung nag-asawa, at yung hindi, single man or what. Itong mensahe ito. And I want to make a survey first. Since nasa wedding tayo, of course, pag-usapan natin yung marriage. Because yung wedding is only for a day. A marriage is for a lifetime. So, survey ako. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Perfect marriage. Dapat tahimik ka lang. Dapat di gagalaw ulo mo. So, kasi meron kayong hindi alam na alam ko. Okay? So, lilinawin natin yan. Sabi ni Socrates, Greek philosopher, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung term, i-define mo yung word, you will understand what it means. Okay? Saka importante na naiintindihan natin yung mabuti yung ating binabasa. Hindi basta basa ng basa at dumaan lang yung mata natin. Okay? Kasi I'm a marriage counselor, so maraming, also a therapist. Mapapanood nyo lagi ako sa Julius and Tintin, para sa Pamilyang Pilipino, sa Good Morning Kapatid, sa Payong Kapatid, at sa Billionaire News Channel. So pag marriage and family pinag-uusapan, ako yung favorite nilang kausapin. Bakit? Kasi meron akong alam na hindi alam ng marami. Kaya yung hindi nyo pagtaas ng kamay, that means very successful yung culture ng Pilipino to tell everybody, no perfect marriage. Now, unawain natin salitang perfect. The word perfect means alignment. Alignment. Parang nagsimula yan, atras tayo pabalik. Kailan nagsimula yung word na perfect? Etymology, ang tawag doon. During the days na natuklasan ng mga scientists yung pagsukat, inch, kilo, meters, kilometers, because they were trying to find solutions to our problems, yung mapagaan ng buhay natin. So, every product na gagawin nila, merong design, may sukat, may drawing. Pag walang design na pagbabasehan, ano yung itsura ng produkto? For example, furniture, wala kang drawing, manghuhula ka lang, that's trial and error, no? Even yung gown, may sukat yan. Okay? So, pag pumantay na yung produkto doon sa design, they call it perfect kasi matching. No? Nagmamatch. So, that's the word alignment. Or perfect means. Okay? Let's go to the word marriage. Marriage daw is from the word gem. Pag sinabing gem, precious stone, mamahaling bato. Kung paano nagiging pure ang gold, silver, bronze, diamond, pag yan ay naalis ang impurities, naalis yung dumi, naalis yung tubig, naalis yung lupa, buhangin, etc. Kasi kalat-kalat yan eh. So pinagsasama-sama lang yan. So paano siya pinupurify? Dinadaan din sa init, sa pressure, nadaan sa apoy, hanggang sa mawala yung mga impurities. So, perfect marriage, perfect o align na gem, dahil pareho kayong precious stones, sa palingin ng Diyos. Lahat tayo, produkto niya, lahat tayo anak niya. So, pag na-purify na yung bato, nagiging mamahalin siya, nagiging valuable. Okay? So, ganoon din sa mag-asawa. Meron ding design ang marriage. So, ang design ng marriage makikita rin natin sa Genesis 1 and 2. Pero mamaya ko po yung pupuntahan. Ang uunahin ko muna yung batas, family code, para makarelate kayo sa mga nag-aaral ng law. Ang sabi ng Article 1 ng family code, ang marriage daw ay special contract. Bakit special? Kasi ano may ordinary contract? Bilihan ng lupa at bahay, bilihan ng kotse, gawa ka ng bahay. Yung terms and conditions, pwede nyo idikta. Ito ang gusto ko, bayaran mo to, bayaran mo to. So, hanggat wala kayong nilalabag na batas, yung kontrata nyo na yan ay magsisilbing law between the two of you. Okay? Malinaw po. Kayong tiyatapang ng rights, yung law na yan, yung kontratang pinirmahan nyo na ordinary contract, that is that law between the two of you. Now, marriage special contract, hindi na raw pwedeng ipasok ang ating terms and conditions. Bawal na. Hindi ko maintindihan bakit hindi naiintindihan ng mga lawyers na nakausap ko yung Article 1 ng marriage. Ang sinasabi nila, there are no hard and fast rules in marriage. O di nga. Kasi sa kaka-therapy ko ng mga couples, kaka-counseling ko, napagod na ako. Why?
Because meron silang hindi naintindihan about the marriage. Pumasok sa marriage nang hindi nalalaman yung kanyang ginagawa. I hope naintindihan nyo yung ginagawa nyo, ha? So, sabi nung family code, special contract, not subject to stipulations. Hindi na pwede yung terms and conditions natin. Ano ba yung terms and conditions na lagi natin pinapasok sa marriage pag nag-aasawa tayo? Yung mga binitbit nating bisyo, binibitbit natin sa marriage, na hindi natin alam, bawal na palang bitbitin yun. Because, bawal nang maglasing, bawal na manigarilyo, bawal na mambabae, ano pa, bawal na magiinom. Mga bisyo yan, na nagpapasaya sa ating sarili. Ang pagpapasaya sa sarili ay ginagawa during singleness. Diba? Pag pumasok ka na sa marriage, sino napapasayahin mo? Asawa mo. Pag pumasok ka na sa marriage, sino napapasayahin mo? Siya na. Tapos ka na. You have all the time in the world to do that. Bago kayo magpirmahan ng marriage contract. Kaya pag nagmamalfunction yung produkto, ibig sabihin hindi nasusunod yung design. Nagmamalfunction means nag-aaway kayo lagi, nagsasagutan kayo lagi. Because one of you or both of you ay nagbabiolate doon sa design. Yung appliances, pag sinabi ng appliances, 110 lang yan, huwag may saksak sa 220. Sinaksak mo sa 220, ano mangyayari sa produkto? Sasabog. Sa marriage, pag sinabing, irespeto mo ang husband mo, pero hindi mo nire-respeto, ang tawag dyan ay malfunctioning. You are violating his nature. Yung design ng marriage ay natural. Pag sinabing natural, bago pa tayo pinanganak, andyan na yan, hindi ka na pwede magpag-diskusyon dyan. Because it's also a divine law. Pag sinabing, wives, respect and submit to your husbands. Pag pumasok ka sa marriage, may mentality kang, women empowerment. Yan ang dala-dala mo. Talaga magsasagutan kayo lagi. Sa sobrang organized ng Diyos, God is a God of order. Sabi niya, pareho kong nilalang ito na parehong powerful, parehong pwedeng yumaman kahit hindi mag-asawa. May kapasidad to be a leader. May capacity to be a president of the company or president of a country, senador, lawmaker, congressman. Pareho may talinong dala-dala. Dahil alam ng Diyos na magsasabong tong dalawang to, sinabihan niya yung babae. The moment na pinitas nila yung prutas, yun ang pag-aasawa sa Garden of Eden. Pinitas yung prutas, sabi ng Diyos sa babae, He will rule over you. Genesis 3:18. Otherwise, pag dalawa yung ulo ng katawan, lagi kayo magkukumpit. Lagi kayo magsasapawan. Hindi naman yung design ng marriage. Ang readings natin kanina, husbands, love your wives. Wives, submit to your husband. Bigyan kita ng tip, paano siya magsasubmit sa'yo lagi. Gusto mo malaman yung tip? Mahalin mo ng mahalin yan. Pero basic, di ba? Huwag mong sigawan, huwag mong gutumin. Oo. Lalo kang ire-respeto niyan. Kaya nagsisimula talaga yun sa atin, mga husbands. Ha? Ganon din sa'yo. Respeto mo ng irespeto yan. Lagi kang may supply ng allowance. Tapos hindi magko-question yan sa'yo, lalo na pag iwais ka, maggastos. No? Pag ang babae, wais sa financial, pinag-aaralan yan, ha? Ang lalaki, bigay lang ng bigay, hindi magko-question yan. Ay punuin mo yung rep. Hindi magko-question yan kasi alam niya, marunong ka mag-manage ng pagkain, walang mabubulok. Okay? Yun ang gusto-gusto ng mga husband. Okay? Anong gusto-gusto ng mga wives? Yung lagi silang pinapamper. That's the reason why, pag nagbasa ka ng Bible, merong reason behind. Merong wisdom behind. Babae at lalaki. Saan galing ang lalaki? Sa lupa. Ang babae saan hinugot? Saan ginawa? Sa tadyang ng lalaki. Pwede naman gawin ng Diyos sa lalaki din kunin yung babae, pero hindi. Sa tadyang ng lalaki kinuha. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng bagay na lalabas sa katawan mo, pati ang desisyon mo pag-aasawa, pananagutan mo yan, responsibilidad mo yan. That's why they feel na pag nag-asawa yan, ang pera nila, pera lang nila. Ang pera mo, pera din nila. Oo, that's natural among the women na nag-aasawa. Bakit? They expect the man to provide for everything they need.
Pati lipstick niyan. Sa'yo dapat magagaling yun. Ha? Oo. Kaya sila nagtatago ng pera na hindi nyo alam madalas. Okay? Tapos may women empowerment pa. Pakipon ka ng pera para pagka inuwanan ka niya, may pera ka, ready ka. O, napaka-negative ng turo ng mundo. Kailangan ba pakinggan nyo? Kailangan sundin? Hindi. Nagtatabi ka ng pera because wais ka sa paggastos. Dahil pag nangailangan siya, kanino tatakbo yan? Pwede sa'yo, alam niya marami kang iniipon. Di ba? Dahil ang titulo ng babae ay helper. At sa Hebrew language, yan ay ezer. At yan ay ginamit din ng Diyos nung mga tao ay nangangailangan ng tulong sa Diyos. Emergency, urgent. Yun ang ginamit niyang pangalan, ezer. Which means, takbuhan mo sa oras ng pangangailangan. Wala kang pera, takbo ka dyan. Hindi ka mangungutang sa kapitbahay. Hindi ka mangungutang sa ex. O, di ba? Yan po ang reason. Ano pa? Yung mga bagay na kailangan mong i-release. O, siya yun. Sa bahay lang. I-release. Kailangan i-release. Every 2 to 3 days, kailangan mo maintindihan din niya. Kailangan niya mag-release. Okay? Kaya ang wife hindi pwedeng tumanggi. Tatandaan mo lang yung menstruation. Magbasa ka ng libro. Kasi may seasons ang tao. 4 na seasons. Spring, autumn, summer, and ano ba isa? Winter. So, hindi magkasabay ang season ng tao. Kaya pag wala sa mood, walang gana, anong gagawin mo? Hindi pwedeng maghihintay ka na lang. O, kukondisyonin mo para magsabay yung summer nyo. Ganun yun. Ayun ang hindi alam ng mga Pilipino. Nakakalungkot. Kaya every wedding, talagang we advocate this information. Okay, so, perfect marriage means pagsasama ng male and female na walang ibang ginawa, kundi sumunod lang doon sa design. Pag sinabing love your wife, love na ng love. Walang reklamo. Hindi na bibigyan ng kondisyon. Pag sinabing respect your husband, respeto na respeto. Nagpapaalam din sa pagsha-shopping. Alam mo, maniwala kayo, meron akong kinounseling na araw-araw sila nag-aaway. Si babae, abay nag-grocery, 200,000. Abay, yaman naman ito. 200,000? Sino ba naman lalaki talaga matutuwa ng 1 billion, 200,000? Totoo yun. Taga-Pasig. Oh. So, just follow the design. You know, ang difference natin kasi sa mga animals, yung animals kung ano nakaprogram sa kanila, wala silang choice, gagawin lang nila yun. Sa tao, may freedom to choose tayo eh. Oh, kaya pag hindi mo pinili, sumunod sa design ng marriage, talagang mag-aaway kayo araw-araw. Pagtatalo kayo araw-araw. Kaya, tandaan niyo ang isang katawan na kayo ngayon. That's why may feeling of ownership. Di ba? Magagalit ka pag may kausap na babae yan, ibang babae yan. Magagalit ka rin pag may kausap na ibang lalaki yan. Because pag-aari nyo, ang isa't isa na. Yun ang katotohanan talaga. Because it's not against your feeling. It goes in your feeling na sa template nyo, sa pagkatao nyo. Pag nag-asawa kayo, pag-aari nyo, asawa nyo. So, kaya magpaalam saan pupunta. Ha? Pati yung pagsusurprise sa asawa. It's a no-no. We don't recommend that. Yung mga surprise mo kasama, okay lang kung may pinili kang condo o bibiling mo lang siya condo, di ba? Sinurprise mo. Pero kailangan mo pa rin tinanong dapat kasi major decision yun. O, hindi pala niya gusto doon tumira. O, gusto pala niya bungalow. O, that's the reason why you need to talk everything. Isang decision. May isang scientist na na-discover talaga ang design din ng marriage. Sabi na marriage is a risk. Pag sinabing risk, pwede kong miksi buhay mo. Sino mo papaiksi? Edi yung asawa mo. Sa stress. Diba? Yung mga sakit na natuto 4 generations backwards, gigisingin ng stress niya. Lahat na ng doktor tinanong ko din eh, totoo ba yun? Yung sakit? Sa stress nagsisimula? Kahit walang bisyo, nagkakasakit? Oo. Kasi may stress, mayroong stress na ginising yung sakit na natutulog. Nagaling doon sa lolo't lola niya. Na stress lang. So, para ma-enjoy nyo ang kasama niyong dalawa, sabi ni Albert Einstein, yung isang katawa ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Isang espiritu. Isang desisyon. Isang likes and dislikes. Kung anong likes nyo, likes mo din. Ano dislike mo din. O, kaya, paano maging valuable stone kayo? Habang nagtatagal kayo, dapat nawawala ng mga pangit na ugali.
Pinupurify kayo eh. Kaya pag sinukuan mo yan, wala, di kayo talaga magiging valuable na mag-asawa. And you know, Mark Twain, American philosopher, sabi niya, no one would understand marriage until you reach 25 or quarter of a century. 25 years old. 25 years na pagsasama. That is likened to a silver, di ba? Kaya huwag niyo pagmalaki yung 10 years, 15 years, 20 years. Pagdating niya 25 years together, sa kanyang pagmalaki yun. Ababa na yung statistics ng hiwalayan pagdating sa 25 years na pagsasama. 0.1% na lang. Next challenge would be 50 years together, which is likened into a goal. Di ba? Kaya lagi mo kakantin araw-araw sa kanya ay ito. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around in your arthritis is bad. And all I wanna do, ikaw na yan, ikaw. Is grow old with you. Yun ang goal. Grow old with you. Walang iwanan. Dahil lasenggo ka, mauuna ka. Sigarilyo ka na sigarilyo, mauuna ka, kawawa asawa mo. Walang iwanan. That's the goal. Okay? And finally, gusto ko lang maglambing sa inyo. Yung information na binibigay namin na ganito, binibigay namin yan sa mga poor communities. Pinupuntahan namin para turuan sila maging responsible parents at mag-produce ng functional children in the society. Because natin apektado tayo ng mga dysfunctional children na nire-release ng mga dysfunctional families. No? Affected talaga tayo. So, tuturo kami para makinig sila, para mahila namin. Kailangan may food pack. No? Mayroong dilata, bigas, kundi hindi mo mapapapunta eh. And also to the children, hindi ba bibigyan ng school yung kanilang future. They need to know their purpose in life. They need to know who will they be paglaki nila. Magtiwala sa sarili because yun ang kailangan ng mga Pilipino. Magtiwala sa kakayahan na binigay ng Diyos sa kanila. So pag ikot po ng basket, ma'am, sir, kayo na po bahala, ayon sa inyong puso, kakayahan, ay i-contribute na lang po sa aming mga basket para magpatuloy po ang aming advocacy nito. Para tayo magkaroon ng magandang komunidad, bansa, para sa ating anak, mga anak na iiwanan natin. And congratulations po sa inyong dalawa. Maraming po salamat pakikinig. We will now proceed to the marriage.